So, open your Bible in Matthew 17, verse 22. Let us continue with what Jesus taught for us. Again, in this connection, what we are teaching you is about everything that Jesus taught, no? Tanan nga gitudlo ni Jesus Christ ang akong ginatudlo sa inyo, because that is the command of Jesus Christ to the disciples, that you go and make disciples. And the another half of the Great Commission is you teach them everything that Jesus commanded. So dapat as a disciple, as a leader or a disciple, you need to teach everything that Jesus commanded, not those whom Moses commanded to the Israelites. No, dili katong mga command ni Moses sa mga Israelites ang atong itudlo, but practical ang ginatudlo ni Jesus Christ. Amen? Mutuo ba mo nga practical ang ginatudlo ni Jesus Christ? Wala na kay taniya gilisod-lisuran, humble down. Oh, practical man. Di ba? Di man siguro lisod mag-humble down. Tama. So, sige. You open your Bible in Matthew 17, verse 22 to 23. Okay? Sige. So, hilom na mo diya ha, para dili na mo makadisturbo sa uban. Kinsa man yung mga napay mo sunod. Si Takora. Sige. I-open na lang siguro ninyo ng gate para dili mo maglisod. Okay lang? Sige. Okay. Oh, sige. Okay, may gabi. Kasi first timer dere. First time niya ni. Wow. Kasi name ni mo? Ha? Lisa? Niza. Riza. Okay, from asa ni? Taga-asa si Riza. Team Ulas, welcome sa toang fellowship, sa toang family meeting. Okay? Anong gingon nato nga fellowship? Sa fellowship na yun tayo ka ng certain goal. Lailahi man tag mga batasan din Pero isa lang jud ang ato ang tumong dinhi, matuman ang pagbuot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao jud na. So again, akong sabon sa fellowship kay lahig batasan. Pero isa lang atong head, which is ang Ginoo. Ang head sa atong fellowship is Jesus Christ. Of course, ang pagbuot jud ni Jesus Christ ang matuman sa atong kinabuhi. Amen. Sama ni sa lawas, lailahi ni siya og function. Mata, mutanaw, ang baba, mukaon, ang dalunggan, maminaw, ang tiil, mubaktas, ang kamot, sama na, mukaon, matrabaho, mupikil ba? Pikil daw. Pero isa ra jud ang tumunga na niya para, of course, mabuhi ang lawas. And mahimaya ang atong lawas, mahimaya ang Ginoo sa atong lawas, tama? Same gyapon sa ato as a body. Kita body da sa Ginoo, but ang purpose ra jud nato is to fulfill the will of the Father sa atong kinabuhi. Amen? So gitawag nato ning fellowship. Wala ta diri for friendship. Ako ning usbon sa mga youth. Basig naara mo diri for friends lang, dili. Wala po ta diri for a club. We are not here for a club, and we are not here for a congregation. Pastor, sa may kalahian sa congregation sa fellowship. Ang congregation is magpakpak, mukanta, maminaw sa pulong sa Ginoo every Sunday, then uli. Congregation ang tawagan na. Pag uli, magmarites, unsa ba nang inyong ginatrabaho diya? Those are congregations. Which is right now, daghan kay congregation. Abi sa uban, kasimba sila, na sila sa fellowship. Congregation. Nga naman, wala sila ga-fulfill sa gusto sa Papa sa ilang kinabuhi. So, kita din wala tayong desire is to mag-produce yung disciple, kay may desire sa Papa, sa iyang anak.
nga niluwas sa toa para of course i-save ta, then nibalik siya sa langit and naghimo siya disciple para makontinue ka na nga gisugda ni Jesus Christ, nagbilin siya disciple. Same sa toa, wala yung lying desire. Ang Ginoo sa toa, i-save ta, magkaroon tag victory over sin, at the same time, mahimot ang liwat o batasan sa Ginoo, then of course, before ta mo hawa din sa yuta, naabot kay ma-produce nga mahimo pong liwat o batasan sa Ginoo. Amen? So, mao na ang fellowship. Dili ka na magpakpakpakpak lang mo and magkanta-kanta lang mo, then hi, hello, tapos uli na sad, those are congregation. So, check attendance, okay? I'm talking about the difference between congregation and fellowship. Congregation, many churches today, they thought that they are in the body, in one body or in the church. But actually, most of the churches they are congregation. Congregations are they go to the service, they dance, they clap their hands, they listen to the word of God, then they don't fulfill the will of the Father. That's not fellowship. Because we have the head, which is Christ. And of course, Christ produces disciple. We need to produce also disciples. He selected disciple, he formed disciple. We need also to form and select disciples. That's the body of Christ. We have different attitudes. We have different functions in the church. Like you are in the ushering team. And I am in the one who share the word. But we are one body. They have praise and Thanksgiving team. We have also the media team. But we have one function to bless others. Amen? So that's fellowship. So in fellowship, we serve one another. We don't judge one another. Amen? Unsa man ka, anong luya man ka. No, we don't do that, but we need to encourage one another so that we can finish the vision that God gave to this church to restore families. Amen? So now, let us go to the word tonight. Nauman na ba nagkaon? Wala pa? Alay na mo dire, dalahan yung mga plato dire kay kumana mo pagkaon sa inyo ang lawas, inyo ang pong espiritu atong pagkaon nun. Siya dire na mo, lingkod na mo dire. Balo na ang inyong plato din eh. Okay, Matthew 17 verse 22 to 23. Can you post it there? While they were gathering together in Galilee, okay, Jesus said to them, the Son of Man is going to be delivered. So take note, Jesus said, so this is the teaching of Jesus Christ. We are teaching you all the teachings of Jesus Christ, okay? The Son of Man is going to be delivered into the hands of men, and they will kill him. And he will be raised on the third day, and they were deeply grieved. Yan na siya diha. When they came to Capernaum, in verse 24, those who collected the 2 drachma tax came to Peter and said, does your teacher not pay the 2 drachma tax? Pangutana, no? Pangutanang yang mga disciple kung gabayad bag tax si Jesus Christ. So, he said yes. And when he came into the house, Jesus spoke to him first, saying, what do you think, Simon? From whom the kings of the earth collect customs or poll tax? From their sons or from strangers? Yan na si Jesus Christ kay Simon. Then when Peter said, from strangers, then Jesus said to him, then the son are exempted. Yan na si Jesus Christ. So kung tanawon ninyo, si Jesus Christ exempted unta siya mobayad sa tax. Exempted siya nga man, dili man daw ka dapat maningil og tax. Kung ikaw king, ang imong anak
anak sa king, dili nimo pabayron ng imuhang anak sa king, tama? So, tanawon ninyo, si Jesus Christ, anak ba siya sa hari? Pwede, kung i-claim niya iyang right, dili ko angay mo bayad. Tama? Pero sa iyang gingon diri, however, bantayan ninyo niya. However, so that we do not offend them, go to the sea and throw in a hook and take the first fish that comes up. And when you open its mouth, you will find a shekel. Take that and give it to them for you and for me. So makita nato ang attitude ni Jesus Christ, no, nga sa mga butang na dapat dili unta niya himuon. Pero kung tanawon ninyo, but to avoid offense. Kita niyo? Ibalik daw sa pikas. Nanay siya diha. First, kini? Basa. However, so that we do not offend them. Bayari na lang ang tax para dili nato sila ma-offend. Kung tanawon ninyo, sometimes manggod kita nga mga Kristiyano, muratag kinsa ba, nga muraganig ka ng grabe ta ka righteous, or kanang grabe ta ka religious, grabe ta ka kanang bound ta sa truth, nga usahay maka-offend na di ay ka sa mga unbelievers. Mo na nga nag-remind si Jesus Christ, diri ba nag-please ba si Jesus Christ din ni og tao? No, He's not pleasing people, but He wants to win the people. So, likayan niya nga ma-offend kini sila, pero tanawon ninyo, tama si Jesus Christ, tama siya, na kuan siya, kanang nadyo siya right, nga dili siya mobayad unta, pero not to cause an offend. Bayari, yan na Jesus Christ. Makita niyo ang batasan ni Jesus Christ? No? Nga kung truth lang ang basihan, be full of truth si Jesus Christ. Pero how come nga nibayad siya, wala niya kanang nag-isip lang sa iyang, wala siya naging entitled ba? Wala siya nahimong self-righteous. Kay ang goal niya, mawin ang tao. Nakuha ninyo? So, muna karon ang problema sa tuwa. Kay usay, like for example, example lang ha, may ubang mga simbahan nga bawal sila mo celebrate og Christmas. Karon, itudlo sa pastor nga mao ni siya, okay, tama man ka, naman kay mga si tawagan ni mga underlying verse na kay truth. But the problem, kana bang imuhang action makawin sa imong mga relatives nga ikamong pamilya, ikaw mismo nga nagsimba ana nga simbahan is dili na ka mo celebrate og Christmas, magmukmok na lang ka sa kwarto. Do you think mawin ni mo imong mga igsoon, mama ug papa? Unsa man ka na, weirdo lagi kay ka. Tama? Pero mao ni ang truth. Mao ni ang truth. Yes, naman kay underlying, naman kay a certain truth nga may share. But ang problema, you are causing offense to them na dili na nimo sila mawin. Sada ninyo, mao na si Jesus Christ. Mao na nga kita, no? Say masubraan nato ka self-righteous, ang atong mga silingan, dili na nato mawin tungod sa atong mga batasan. Kay tama lagi ko, na ako'y right. Jesus Christ na right. Pero not to cause an offend. Kanabang imong action, mawin ni imong silingan. May uban, dili ta mo apil di ang silingan kay birthday, bawal mag-celebrate og birthday. Kuya ano? Bawal mamista kung pista sa inyo ha. Dili pod ka mo gawas. Sudloan ni mong anak nga gikasuklaman sa Ginoo. Napa kay Old Testament nga mga verses nga gikaligot-gutan sa Ginoo ang matingog ninyong mga simbal, kanang mga baile, mga ingonana, no?
Yung suko kayo ang Ginoo sa pista, mangingana. Wala bawal ang kuan saba ninyo nga mga kuan nga mga huni. Aha. Mao man ang gingon sa Bible. Yes, tinuod na ingon na siya sa Old Covenant. Pero kanabang imo action, mawini mo imong silingan. Mao na ang batasan ni Jesus Christ. Tama si Jesus Christ, pero dili siya mo cause og offend sa iyang ginawin. Same po na sa inyo For example, nakakita yung mga naman jud sa practice, naman jud sa to ang dili ta magsamba og mga Diyos. Tama ba? Walay laing Ginoo kun dili ang Ginoo ra jud. Ang Ginoo dili nato makita, spirito, worship Him in spirit and in truth. Nya karon na yung ginikanan kay nagsamba pa. Alangan nga ang imuang action mag-cause og offense sila, dili nimo mawin imong mga parents. Ano man, ang imuhang batasan para sa atong akong ginashare nga gisunog nila ang nawong sa ilang rebulto. Pag uli silang mama lagom na ang nawong sa ilang ninyo kag dauban og kandila ang nawong sa ilang ninyo, panglayas mo din niya ang ilang ginikanan. So, ngano man tungod kay wala ka nag-follow sa batasan ni Jesus Christ. Na bound lang ka ba dito sa panggipang tudlo sa mga preachers, mga pastors nga wala ni tuman sa gitudlo ni Jesus Christ. Mo na importante jud kayo nga masabtan nato unsa jud ang gitudlo ni Jesus Christ. Amen. Kanilang gani mga simple lang gani nga kwan pero ala tama no. Usay na himo na ko murag og kinsa. Murag gani kinsa kang balaan sa inyo malakaw na ka diya sa dalan, murag kag balaan, may no. So, make it sure that you are not causing an offense sa inyong silingan, friends, especially kung kanang inyong ginawin. Amen? Pero wala ko ningon sa inyo nga mo compromise mo. Ako nang klarohon. Pasig mo ingon ka, sa ato pa pastor, para dili mangluod sa kuha akong mga amigo, magubog-ubog na pugog apil. Dili na siya mao. Kakatong klarohon Pwede man ka nga mobalibad nga dili ka makapangluod sa ilaha. Kanang mangluod ka, kanang muingon ka ba nga kanang inyong panag-inom-inom mga impyerno mo. Adya yun na sila panglayas ka diri mo na sila maski di ta magkita. Mo na sila sa imuha. Sabta na to. So pagbantay mo sa inyong batasan nga dili ta maka-offend sa uban. No? Maski kuan maubitaw ng uban. Makita ninyo kanang uban nga even ka nang magwali di as daplin sa dalan, maglagot na ng mga driver's tricycle og maminaw. Tinood nga naman maka-offend man ka sa ila, mga impyerno mo kung dili mo magginulsol. Murabi kinsa ni nga tama mo ana pud ning uban. So dili gid ka makawin sa mga people kung you are causing offense sa others. Amen. Wala po ko niingon sa inyo nga bawal magkrusada sa dalan. Nakuha lang diri nga point is dili ka maka-cause og offense sa uban. Especially kanang ginawin nato. Amen? Klaro? No? Kay kana jud ang ginalikayan ni Jesus Christ. So padayon ta. So sa iyang question, unsa man? Matthew 17 verse 25. Yan na siya diya. What do you think, Simon? Kuyaw kayong pangutanan ni Jesus Christ kay Simon, no? From whom do the kings of earth collect customs or poll? Yan na siya diya. Poll tax. From their sons or from strangers? Yan na siya. However, yan na siya diya. Verse 27, so that we do not offend them, take that and give it to them for you and for me. John, I am talking about when Jesus Christ, they asked Jesus Christ, they asked Simon when Jesus Christ is paying his taxes. But of course, the Bible says in order for them not to offend those people that Jesus Christ wants to win them, he paid the tax. So, but Jesus Christ
uh, has the right not to pay the tax because he is asking them that is the son of a king are required to pay the tax. But and Simon answered that no. So Jesus Christ told them even him is he's exempted. But in order not to offend them, he paid. So we need we need uh kanang be cautious also about our attitude towards those unbelievers because we cannot win them if we will offend them. That's why we need to be gracious to them, not to be self-righteous, not to look self-righteously or murag ikaw na lang tama ba? Tama ba? Self-righteous? So, we need to be gracious to them, not self-righteous. That's what I am telling them in Bisaya. Okay, good. So, I'll proceed in Bisaya. Go. Okay. So, para napoy benefit ang ato ang English kauban. Now, I will speak in Bisaya now. Okay? Sige. So, kana. However, so that we do not offend them. Okay? Take that and give it to them for you and for me. Yan na siya diya. Para dili ta makakos og offense sa ila, let's pay it. Okay? So, of course, akong gisulat dire, many people stand on the right. And sometimes standing for the truth and our right make us stupid. Mura tagtanga tanaw sa mga unbeliever ba noon, so nadili ka mo Christmas? Unsa ka? Mo ana. Maski unsaon nimo gi-explain na sila, di yun na sila kasabot. Oh, sabta ninyo. Ikaw dahil para sa ato katong una, sila yen mangutana sa ko. Sa ato papas dili na ta mo Christmas pass mo ano sila. Di na lang siguro may magpadayon na nga simbahan. No, yung bago pa sila yen to una. Gana naka-ready na ba ang ilang mga polka dots pang New Year, na ba yung mga Christmas tree nila, mga anak. So, grabe yun kayo, gracious yun kayo si Lord, no? Ilahayod tang spare para mas daghan patamawin nga mga people. Do you think magpadayon mo, kanang kamo ba, mga bago pa lang mo? Do you think magpadayon mo, bawalan ta mo mag-Christmas? Unya, ang Pilipino ba, pamilya ba sa Pilipino kay lahi ba imong bation kung Christmas, mag-unite, maghanda, ana, no? Mag-pray together, ana, lahi jud, no? So, mag-reunion, ana. Nya mag-reunion tungod kay Christmas, di ka mo apil? Oh. Kuha ninyo? Ang point na to, dili mo ka nang muramog kinsa. Pero kung nanginang lagag tabang, murag na unsa, pud sa imong maginika, sa imong mga relatives, no? Sige. Okay. So, asa na ta? Christmas, okay. Sa pista, okay. Like for example, kanang pag-worship kang kanang sa mga idols and pag-worship kay Mama Mary. Ano? Nay nangutana sa kuha. Kana ato ang silingan. Ngani siya dire, nangutana siya baka tong husband. So, unsa may masulti ni mo aning ana-ana siya sa kuha. Kabalo ko, kung mustand dayon ko sa truth ani, ma-offend yun eh. Kaya ang babae is Christian man. Nasabtan ako siyang gi-explain sa iya. Kini nga word, okay. Tuo naman sila kang Kristo, tama. Pero naalang sila gituuhan ba nga gitudlo pa before sa ila. Pantayan ninyo ni pag-abot anang mo makiglalis sila bahin sa mga tuo pagkaon, kanang mga adlaw nga Christmas, adlaw sa mga Sabat, may nga na kanang magkipaglalis gani kinalagi sa Bible. Kini yang gingon no. Ako ni akong explain siya. Romans 14 verse 1, okay? Sige basa. Romans 14 verse 1. Dawata ninyo ang tao nga maluya og pagtuo, og ayaw ninyo sawaya ang iyang mga paguna-una.
Nakuha ninyo? Na mga tao jud nga medyo dili pa yung nakamature ang ilahang pagsabot. Para dili mo mag-away, dili mo mag-cause noon og offense sa ilaha, dawata sa ang ilahang mga level of immaturities. Kuha ninyo, di mo dapat makipaglalis. Sada ninyo, tawatan ninyo ang tao nga maluya og pagto. So I'm teaching I'm reading Romans 14 verse 1, John. So accept those who are weak in faith. That's what's the context of this word. Okay? Tapos verse 2. Adunay mga tumutuo nga nagtuo nga mahimo nga mukaon og bisan unsa. Okay? Para sa tuwa, mukaon man jud tag maski unsa, dinuguan. Jud tay mga kuan, iro unsa ba na ilyong makaon diya. Wala tay problema sa pagkaon. Tama? Adunay mga tumutuo nga nagtuo nga mahimo nga makaon og bisan unsa. Ug adunay mga magtutuo nga luya og pagtuo og alang kaniya utan lang ang ay kaunon. Napoy mga magtutuo nga puro utan lang daw yang kaunon, kaluoy ra ba nimo? Pero dili ta mo judge kung dili ta makiglalis kung ang iyang nasabtan is puro lang jud utan. Sabtan ninyo? Gulay ba? Okay. So, palihog ko kundi abi. Nasa hindi ang isa ka mic? Mic. Okay. So, Pastor Kim, yata kay Pastor Kim. Ikaw ang magkuhan, Kim. Basa English na lang diha. Okay. NASB siguro. Tanawa daw, NASB. Sige. Sige. So, next diha, iyang gingon diha. So, he's talking about, wala pa? Wala bang may Bible? Basahan ninyo pagdali. Romans 14:2, one person has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. Okay, so there's people are different. Some will eat anything, but some will just eat vegetables. Because sometimes they justify in Genesis that green leafy foods only. Some will just eat anything, everything, dinuguan, sa man dinuguan? Bloody food. Tama ba to? Ha? Ano sa tawagan nga pagkaon mga dinuguan sa English? Pag practice mo English, dinuguan. Sa English, dinuguan. Ano sa may dinuguan? Ha? Bloody Mary? Ha, dili. Imno nun man di ito, Bloody Mary. Ha? Ha? Some people don't eat blood stew. But most of us are eating blood stew. That's why is okay. Go patayin ta. Adunay mga tumutuo sa na blood stew, tama na to. Okay. Adunay mga tumutuo nga nagtuo nga mahimo nga mukaon og bisan unsa. Ug aduna pay mututuo nga luya og pagtuo. Ang alang kaniya utanon lang ang angay kaunon. Kanino? Mga utan lang. So asa man ning mga lalaki? Diri sa mo. Asa mo? Ha? Diri sa likod. Manimaw ako ang kuan diha kanang akong utanunon diha nga kuan sa tawag ato lugbati. Tambok na baya kayo to akong lugbati diha. Kamo diha ay nagkuan ha, nagapatambok diha ha. Sige, diri mo mangi sa likod oh. Okay, patayin ta. Sige. Asa na ta? Verse 3. Ang tumutuo nga nagkaon og bisan unsa, dili angay musaway sa mga mutuo nga utanon lang ang gikaon. So ikaw di ay nga pataka ratag kaon, maski unsa na tong kaonon, dili dapat ninyo sawayon pod ang mga magtutuo nga ora ni ako umad lang kanang umad-umad kanang mga nana
dili mo musaway daig may ana nga mga kuan, mga brethren nato. Pasagdi na sila kung mag-umad sila, umad ra pod. Oh. Kung kaon ra na siya og no rice siya, pasagdi ra pod kay mao ra pod ang iyang nasabtan pug no rice pod. Oh. Dili pwede nga imo ang ipugos ang imo ang gusto. Sabtan nato. O bitaw mo kita dire mo. Okay. Ang cook, no, ayaw po mo palabig cook, ana mo, tapos no medyo kag cook jud. O di, wala tay mahimo kay mo man ang pagbuot pero gipalayas baka namo din eh. Oh. Ang ako alang point, wala na gani kay kwarta, magsige pag kag cook, ayaw na nagpalit og cook sa. Oh, ipuna na lang sa imong cook pang kwarta pamalit og cook. Okay? Kaya, ang tumutuo nga nagkaon og bisan unsa dili angay mo saway sa mga tumutuo nga utanon lang ang gikaon. Ug ang tumutuo nga utanon lang ang gikaon, dili usab angay nga maghukom sa nagkaon og bisan unsa. Kay magsama sila, gidawat sa Dios mukaon ka utan ug mukaon ka og dinuguan, gidawat gyapon ka sa Ginoo kun nangay kag pasaylo. Amen ba? O, so dili na ta makiglalis sa inyong kauno no. Wala na maglalis din nina. Ha? O, sige. O. Kanang dili mo kaon pugutan. O, wala tayo may mo, kundi siya mo kaugutan. O, kanaday utan ang nakapaluwas sa tuwa, dili man. Kanaday dinuguan ang nakaluwas sa tuwa, dili man pod. O, sige kag barbakwa, bala ka diha. Basta magjaging ragod kawod para makakwanta. Okay, asa na ta? Verse 4. Busa, kinsa ba ang muhukom sa sulugon sa uban? Okay. Ang iyang agalon lang gayud, mao ang makasulti kung maayo o dautan ang iyang gibuhat. Tama no? Kay kinsa di ay nga servant? Kinsa di ay atong master? Atong Ginoo. Kinsa may dapat muhukom sa atoa? Ang ato ang master, dili ikaw. Ngano sa may katungod nimo mohukom sa kuwang? Kay ang ako amang master isang Ginoo. Tama? Kung ang imong helper na kay katungod nga mga saba, mo kuan sa iya, mo judge sa iya, pwede nimo siya palayason. Pero wala kay katungod mo judge sa helper sa uban. Same yang giingon. Tama? Kay kinsa man di ay ka nga kinsa man ka ba nga maghukom sa sulugoon sa uban. Oh, ang iyang agalon lang gayud mao ang makasulti kung maayo o dautan ang iyang gibuhat. Tama? Oh, badayon ta. Next verse. Og mahimo gayud niya ang maayo kay ang Ginoo mao ang mutabang kaniya sa pagbuhat og maayo. Nana siya. Tama ba? Okay, verse 5. Adunay mga tao nga nagtuo nga naay mga adlaw nga mas bilihon kaysa ubang mga adlaw. Sama aning Christmas, sabi aning Sabat, no? Oh, magsabat ka diha, ala pagsabat. Ano? Og aduna say nagtuo nga ang tanang adlaw managsama lang. Na siya. Oh, so lailahi ang pananaw no. Kinamagoy uban nga before pa sila na born again, na sila yung mga practices ba nga mauni ang ato ang ginahimo. So kana siya nga practices, maglisod sila adjust pa pagka born again nila, wala tay katungod ana nga mag-judge. Kuha ninyo. Then, kana siya diya. Next verse. Ang matag-usa angay maghimo kung unsa ang iyang pagtuo, ang husto at tubangan sa Dios. Kana siya diya. Verse 6. Kung ang tawo adunay pinasahi nga adlaw, gibuhat niya kini alang sa Ginoo. Okay? O ang tawo nga nagkaon og bisan unsa, nagbuhat usab niini alang sa Ginoo, tungod kay nagpasalamat sa Dios sa iyang gikaon. Oh. Ang dili mo kaon sa uban nga pagkaon, nagbuhat usab niini alang sa Ginoo og napasalamat usab siya sa Dios. Verse 7. Kung walay bisan kinsa kanato nga tumutuo ang nabuhi o namatay alang sa iyang kaugalingon. So kung magkaon ka, giampo nimo, tapos tama imong kasing-kasing, wala na question na. Tama? Kay nabuhi man ka alang sa Ginoo. Amen? Mao gani matay pud ta alang pud sa Ginoo. We die, we live for God and we die for God. Mao ra na importante.
So dili yun na question ng imong gikaon. Ug dili question ng adlaw kung nag-celebrate pag Christmas or unsa man ang imong gipang celebrate diha. Amen. Birthday ba nimo unsa ba na kay ang uban? Dili tinuod ang birthday, mao ni gikuan sa Biblia. Naisos na lang jud nimo. Pero dili ta makiglales. Amen. Napa mo diha? Kung nagkinabuhi kita alang sa Ginoo. O kung mamatay kita, alang usab sa Ginoo. Busa, kung magkinabuhi kita o mamatay, iya kita sa Ginoo. Amen? Kay lisod man kayo nga, wa lagi ka nagkaon o kanang dinuguan. Pero nanginabuhi mong pagkag-alang sa yawa, kanay problema. Wala, nagkaon lang kag utan, pero imong batasan, yawan-on man, asa man ka anak. Magkaon na lang kog utan nga para sa Ginoo akong kinabuhi kaysa di ko magkaon og utan nga yawan-on akong batasan. Sa ninyo? Oh. Busa, dili kita maghukom. Oh. Verse 13. Dili kita maghukom sa usag-usa. Hinuon likayan nato ang mga butang nga makapandulan. Sa atong igsuon kang Kristo. So, we need to basa. Diya. Romans 14:13. Therefore, let us not judge one another anymore, but rather determine this, not to put an obstacle or a stumbling block in a brother's way. Okay. So, maura yun ang makatambling sa uban, ayaw tao ninyo himuha. Amen ba? Okay. Karon 14 to siya. Dili, Romans 14. Dirita karon sa Romans 15. Sige, 15 verse 1. Basa. Kita nga mga maligon sa pagtuo. Ligon na ba inyong pagtuo? Yes. Maligunay pa. Okay. Kainanglan nga. Basa. Mosabot og motabang sa atong mga kauban nga maluya pa. Dili lang ang atong kaugalingon, ang atong hunaon. Oh. Kaya ko rin murag kinsa na ka ba nga taas na kay ka o unsa ba na siya. Dili dapat tabangan ni mong uban ngayon na ba yung pagsabot. Kay basigo niya kita na makapatambling na noon, di makapadayon ning isa tungod sa imuha na sobra na ka self-righteous. Amen? Tama Jesus Christ ba? Kung tan-awon nimo tama si Jesus Christ. Pero dili lang niya gusto nga makatambling sa uban. Amen? Apa mo diya? Padayon, verse 2. Bible English. Oh. Romans 15:1. Now we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength and not just please ourselves. Kus gitaw gamay ng kwan, udyo ani. Okay, marag hinay lagi. Okay, baliki madam. Romans 15 verse 1. Now we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength are not just please ourselves. Okay. Sige, padayon. Verse 2. Each of us is to please his neighbor for his good, to his edification. Kay Bisaya, verse 2. Kung dili, una-unaon sad nato ang kaayuhan sa atong isigka, tumutuo. Aron maligon ang iyang pagtuo. Okay, sa mga magtutuo na niya. Verse 3. Bisan gani si Kristo wala naghandom sa iyang kaugalingon nga kaayuhan. Nawa na si Kristo na gani ninong. Tama na gani siya, pero wala siya gawin nauna sa ilang sarili lang, kundi sa kaayo sa uban. Amen? Nga maluwas ka, mutubo ka, mao nang iyang desire. Okay? Tanaw ni mo diri, ningon sa kasulatan, gisakitan ako sa mga pag-insulto sa mga tao kanimo. In verse 5, hinaot nga ang Diyos, basa, hinaot nga ang Diyos nga naghatag kanato sa kaligon o kadasig. Sa pag-antos sa mga kalisod, magtabang ka ninyo
nga maghiusa. Oh, isip nga sumusunod ni Kristo aron maghiusa kamo sa pagdaig sa Dios Amahan sa ato ang Ginoong si Kristo. Wala jud tay laing himuon is ma-unite ang body. Amen. Then at the same time ma-win ang mga unbelievers. Mao na nga dili dapat ta mag-cause og offense sa uban. Mabana man na nimo, kabalo ka nga medyo luya pa, huyang pa, tabangan nimo. Amen? Maasawa nimo na, anak nimo, kung huyang pa yung pagtuo, dili ka dapat magpakaroon nun nga mature na ka. Tabangan nimo na siya, ano man, part naman siya sa body. Amen? Naba mo diha? So balik ta dito sa Matthew 17 verse 27 kay Jesus Christ. Maka-amaze kay si Jesus Christ pa. Siyang gingon diha? Matthew 17 verse 27. Siyang gingon diha? However, basa. So that we do not offend them, take that and give it to them for you and for me. Grabe ka considerate si Jesus Christ. Jesus is so considerate. Why? Wala siya nag-isip sa iyang sarili. Giapil niya si Simon Peter, apila og bayad ang imuha. Bayari ko, apila pog bayad ang imuha. Can you imagine, Peter manggod, he give up everything para lang sa ministry. And si Jesus Christ, imagine mo, nag-create siya miracle, dili lang para sa iyaha, but para po sa iyahang kauban. Bantayan ninyo ni, especially, for example, kita no, nga mga tota sa misyon. Kana ganing magbinayranay nata sa pagkaon. Na yung mga uban sa atuang nga nag-give up sila sa ilahang balay, comfort, nikuyog sila sa atua, wala sila yung mga kwarta, nakisakay lang gani sa lato sakyanan. Ikaw nga naa, be considerate, apila pog bayad, ang mga wala po'y mabayad. Sabta ninyo, kaya nga naman, ikaw pa man ang gimilagrohan ni Kristo, dapat be considerate also to bless them. Sabta ninyo, anang batasan ni Kristo, wala na siya gaisip sa iyang sarili. Nayuban, kaunta, tulo na imo ang rice, ay imong bayaran, imuha lang gihapong kaugalingon, imong bayaran. O niya, kita dagan gud kay ta diya magkaon. Amen? Magrepent na gud tagod. No? Kanang, example, mag-mission ta. Oh. Naatay mga kuan, kanang, for example, naatay mga, okay, youth na lang. Example, youth. Oh, katang sa youth nato sa Samal. Oh, katong nagsamal ta, nga na. Kabalo mo nga 20 kabok ang mga bata dito, dili to tanan na ay money. Okay? Kuha ninyo. Kamo pod nga nagplant, dili lang po ninyo tamnan lang inyong anak, dili lang tamnan ni imong kaugalingon. Tanawa pod, be considerate sa mga brethren nimo didto, wala yun ni sila mahatag. Ikaw nga gimilagruhan sa Ginoo sa imong finances, you bless. Dili lang ka na murag siway kay ka ba nga ginaingon ni Arnold nga siway kanang ana. Mga nila Carrie Lloyd, ay Allen Lloyd nga siway nga term. Kanang siway is kanang maro-maro gani. Salto ana ayaw tawo na ninyo himuang ano man, dili na batasan ni Kristo. Kanang isipan ba nga kana mas kinaagod ka, gibless ka ni Lord, dili ka dapat ingon nanay mong batasan. Kaya ang batasan ni Kristo, considerate siya sa uban. Amen? Dili nimo kawadaan. Kay si Jesus Christ, siya may nag-create og miracle para imo ang ihatag. Amen? Pero ikaw nga gihatagan sa Ginoo, dapat i-bless pud nimo imong kauban. Pag-abot pud sa panahon, kani mga timulas, i-bless pud sila sa ilang finances, sila na pud ang mga mo bless pud sa mga kauban nga bag-o na sad. Para sa ani kaning mga bago, mga youth nato, karon pa man lang is kon pa lang na sila, kasabay sila, pray the price pud sila. But pag-abot pud sa panahon nga sila na pud i-bless ni Lord sa finances, dali na lang pud sila mo bless sa uban. Sabta ninyo? Naba mo diha? Simple ra kaayo ang teaching ni Jesus Christ pero practical. Dili na nato na i-complicate. Amen? Naba mo diha? Can you imagine, no? Take that and give it to them. Sa tangyang giyon,
for you and for me. Kauna-una po siya sa iyahang mga kauban, dili lang iyang sarili. Amen? Haba mo diya? So, unsa to? Yang gingon diya? So, si Peter, he left everything for Jesus. So, be considerate also. Bisayaw daw nato ni kaning last verse. Apan kung dili kita mo bayad, basig mahiubos sila kanato. Na si Jesus Christ. Busa adto sa dagat, pamingwit, ablihi ang baba sa unang isda nga imong makuha o makita mo didto ang kwarta. Na si Jesus Christ. Kuyawa no? Jesus Christ ang milagro. Next. Angay natong ibayad alang sa buhis natong duha. Asa ka ana? Wala na guna-una si Jesus Christ sa ilang sarili lang. But gauna-una siya sa kauban po niya sa ministry. Amen? So ikaw nga gimilagrohan sa unang isda nimong dakop karong Domingo ha? Or una nimong nadawat, no? Ayaw pag una-una lang, especially kung nahatad sa mga missions. No, nga lisod kay mo pa, bunuton. Naba mo diya? Ha? Unsa man ang PBB? Kabalo naman pud ka kung pila lang pud ang imuha. Ihatag imong best when you bless. Dili nga kana gani mas kinaa ka, dili jud ka mo ibot. Kung 20, as long kinasing-kasing nimo ang imong kwarta, i-bless pod nga maapil pod sa uban. Amen? Tama mo diya? So, kabalo mo, tungod atong nga action ni Jesus Christ, gi-acknowledge niya nga partner niya sa ministry si Peter. Same na sa imo ha. Pinaagi ni imong pinagbayad, ni apil pod ka, ga-acknowledge pod ka nga partner minimo, nga kauban minimo. Sabta ninyo? Dili nga ka nang ikaw lang ba? Ako lang ni, buhi-buhi rang ko. Sa magbalon mo pagkaon, kauray mo kaon, di pa ka mo share. So, ikaw lang gyapon. Hatuan ang idil. Naba mo diya? So, unsa man? So, we need to be in partner with one another in the ministry. Amen? So, Peter gave up everything for the ministry, and of course, we need to be in partner with those kauban nato sa ministry. Amen? Kay dili yun all the time ingunan na ang mga sitwasyon po sa atong mga kauban din nga walang-wala pa. Giprocess ra na para kabalo mag self-control, giprocess ra ng uban para kabalo po sila na i-acknowledge na ang Ginoo ni hatag. Pero while gina-process ni sila, ikaw nga naa, ikaw po dapat ang kabalo mo bless. Mo partner sila. Okay man na siya? No? Naba mo diya? So, unsa man our goal is to walk as Jesus walks. So, unsa man ang gihimo ni Jesus Christ? He did not cause offense to others in order to win them. Ikadua, he is in partner to those who give up everything for the ministry. Nakig-partner siya sa mga tao nga willing pod mo give up everything for the ministry. Amen? Let's pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you for your word. Father, we ask for forgiveness is if our action sometimes causes offense to others. Mga imigpasaylo Ginoo kung nasubraan na mo ka self-righteous. Tungod sa kadaghanan mo na ibawaan Ginoo, murag kami na'y tama ug mali na ang tanan. Mga imigpasaylo ani Ginoo, and even namong family, friends and relatives, dili na namo mawin. Even namong mga silingan, dili na namo mawin tungod sa among mga pagka self-righteous and amo ang mga batasan Ginoo. Sorry kaayo Ginoo, mga imigpasaylo ani.
Father, help us to be gracious sa matag usa nga masabtan namo Lord ang ilang level of maturity, ilang mga pagsabot Ginoo. And help us not to condemn them, but to understand, forgive, and to be gracious with them. Father, help us also na maging generous sa mga partners namo in ministry. Help us to be a blessing to them. Because we believe, Father, that they also gave up everything for your kingdom's cause. And Father, gusto jud mi maliwat sa imong anak nga si Jesucristo batasan, sama pod sa iyang gihimo kang Simon Peter, nga concern po siya sa iyang need ni Peter. Salamat kaayo Lord for this revelation. Help us na ma-apply namo ni sa mong life. In Jesus' name. Amen and amen. So may gabi sa tanan. So ang ato